Happy Sunday everyone. Ayan. So, ang talakayin natin ngayon ay patungkol po sa chosen people. So, mayroon pong dalawang chosen people, no? May dalawang category. Unang chosen people, sila po yung first coming na tinatawag na chosen people. So, sino po ba yung mga chosen people ng panahon ng first coming? Sila po yung 12 disciples. So, titingnan po natin, dapat alamin natin kung ano ang ibig sabihin ng chosen people. At paano po ba ito at kailan po ba ito nagtitik-ipik na tawagin ang isang tao na pinili or chosen. So, ito po ba ay basta-basta na lang tinawag siya chosen? So, dapat bago po tayo magiging chosen people, no, ay dapat una ay yung understanding, no, so that you are selected if you are understanding the word. Ayan po. So, matatawag ka lamang po ng isang chosen people kung naunawaan mo ang lahat ng katuparan at mga pangako. So, isa po yung dahilan sa pagiging chosen people. Sapagkat kung hindi mo naunawaan, ay hindi ka magiging chosen people. Bakit? Kung titingnan po natin sa Mateo 4 verse 19, ay ito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Ano po? Sabi niya, "Follow me," he told them, "and I will make you fish for people." So, sabi ng Panginoong Hesus kay Peter, si Peter po ito. Si Peter po ay isang mangingisda. "Sumunod ka sa akin at gagawin kitang tagapamalakaya ng tao." So, ibig sabihin, tagahuli ng tao. Dati isda po yung hinuhuli niya. Ngayon, gagawin siyang tagahuli ng tao. So, yun po yung ibig sabihin. So, ibig sabihin, simple lang po ba ang magiging chosen people? Hindi po. Kasi meron po itong kasamang responsibility. Na po, meron po siyang responsibility. Kaya po natin binasa na dapat naunawaan niya ang ibig sabihin ng chosen people. Sapagkat may kalakip po ito na responsibility. Ayan po. Pangalawa, because you are selected for a goal. So, pinili ka bilang, no? O napili ka dahil sa layunin ng ating Diyos. So, ano po ba layunin niya? No? Maipamalita sa buong mundo ang kanyang salita. So, kaya yun po yung goal na binigay sa kanya. Binigay ng Panginoong Hesus. Kaya nga po, ang pagiging chosen people ay hindi lamang simple. Sapagkat, kung titingnan po natin, ay talagang ipinangaral nila. Hindi sila nagpahinga. No? O nagpahinga man, panandalian lang. So, ibig sabihin, araw-araw ay ipinapangaral nila yung salita ng Diyos. So, kaya napakadali po maging chosen people. But, before that, dapat naunawaan natin mabuti ang kanyang mga salita. Kaya nga po, ang sabi nga po sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. Ito po ang sinasabi. "All scripture inspired by God and is profitable for teaching, for rebuking, for correcting, for training in the righteous, so that the man of God may be complete, equipped for every good work." So, ayun po yung sinasabi ng salita
Ang kanyang mga salita ay hiningahan niya or breathed by God. So, ibig sabihin, buhay ang salita. At ito po ay ginagamit sa pagtutuwid at pagsasaway, no? At pag-aaral ng kanyang salita upang sa pagdating ng panahon ay siya din man ay makakapagturo. So, yun po ibig sabihin ng pagiging chosen. Ginagampanan niya yung trabaho niya as a chosen people. So, kaya napakadali po. Hindi po kailangan pong gampanan. Hindi pwede magpahinga. So, pangatlo, you are special to God. So, paano nga po tayo naging special? Because you are the image of God. Kaya, ayan, pinili ka niya para maglingkod para sa isang layunin na maipamilita ang kanyang mga salita. Ayan po. So, kaya nga po, ang maging ang mga chosen people sa panahon ng first coming ay tinawag po siyang precious gold. So, madali po ba maging gold? Paano po ba naging tunay na gold? Ito po ay pinupurify, no? Tumadaan sa apoy para maging dalisay. So, ibig sabihin, hindi ganun kadali ang pagsunod. No? Hindi ganun kadali ang pananampalataya sapagkat mayroon ka pong dadaanan. No? Mayroon ka pong dadaanan. Kung pagtatagumpayan mo yung dadaanan mo ito, ay magiging ganap ka pong chosen. At hindi po doon nagtatapos. Patuloy pa po na pagsasaliksik ng kanyang mga salita. So, kaya ngayong gabi, naunawaan natin po ang ibig sabihin ng chosen people. Na po, magandang gabi po sa ating lahat. Happy Sunday po.